everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. I missed you to netizens. Na-miss niyo ba ako? Na-miss niyo ako, no? I'm sure na-miss niyo ako kasi maraming nag-message sa akin, nagtatanong, Ate, kumusta ka na? PMSK, bakit wala ka pang upload? Bumalik ka na sa pag-YouTube, wala na kaming napapanood. Alam niyo, na-touch ako talaga kasi somehow na-feel ko na may nagmamahal talaga sa akin. So, thank you so much to netizens. Gusto ko kayong kamustahin. To netizens, anong balita sa inyo? Almost 2 weeks din akong walang upload. Wala tayong balita sa isa't isa. Sana everyone is okay, healthy tayong lahat. So, today, gusto kong sagutin yung mga tanong. Bakit wala akong upload? Bakit nga ba? Wala lang, nagpa-miss lang ako sa inyo. Char lang. The reason why I hadn't uploaded any videos for almost 2 weeks is because of my health. Na-share ko sa vlog ko na when I had my executive check-up, mayroong nakitang cyst sa ovary ko. And mas malaki daw, sabi ng doctor this year. So, in-advise ako na magpa-check ulit after 3 months. Kasi I had my executive check-up early February 2024. So, I decided na mag-focus na lang muna sa health ko para hindi ako masyadong madaming iniisip. So, I had to take a rest sa pagba-vlog and mag-focus lang sa check-up ko. And hinintay ko talaga yung result ng blood test kasi ang sabi ng doctor, may possibility na cancerous. So, syempre, kapag nakarinig ka ng big C, di ba? Mag-worry ka talaga. And naisip ko kagad, I'm too young to die. Die kagad eh, no? Hindi. Pero syempre, mag-worry ka talaga. Kahit naman sino sa atin, pag narinig yung word ng cancer. Ang unang nag-pop up sa isip ko nung narinig ko yon was Ina and Ijun. Babata pa ng mga anak ko. Gusto ko pang makita yung mga anak ko na kinakasal and yung mga apo ko. Gusto ko pang makita na successful yung life nila. Gusto ko pang makasama yung mga anak ko hanggang sa pagtanda ko. Siyempre, hindi ako makatulog hanggat hindi ko nalalaman yung result nung blood test nga sa akin. So, Alex and I talked about it and sabi niya, rest your mind, rest your body hanggat wala pang result. Huwag ka munang mag-vlog, ganyan. Isipin mo lang muna yung health mo, tapos yung sarili mo, sabi niya sa akin. So, hindi ako nag-upload to netizens. Kasi, gusto ko din magpahinga yung utak ko. Alam niyo na, kapag hindi maiwasan mag-overthink eh. And to tell you honestly, ilang araw din akong hindi nakatulog ng maayos hanggat hindi ko nalalaman yung result ng blood test. So, nag-rest ako sa YouTube. Kaya, na-miss nyo ako to netizens. And na-miss ko din naman talaga kayo. Bago ko i-share yung results sa inyo, may isang question lang na sasagutin ko. Wala na ba yung Facebook page ko? Yes, wala na yung Facebook page ko kasi hindi naman yung nag-generate ng revenue. And hindi ko siya ma-manage talaga ng maayos. Hindi rin ako nakaka-reply sa mga comments. Napapabayaan ko talaga. Kaya I decided na i-private na yung Facebook page ko. Gusto ko na lang talagang mag-focus lang sa YouTube. So yun, wala na yung Facebook page ni Pinay Mom in South Korea. Pero alam nyo, may mga nakita ako na ginagamit yung mga videos ko. Tapos same name, Pinay Mom in South Korea. Hindi ako yun. Meron lang gumawa nun. Ang daming ang gumagamit ng ng pangalan ko ay ng mga videos ko para makapangloko. Please lang, itigil nyo na yan. And huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga gumagamit ng pangalan ko. Triple check nyo muna bago kayo magbigay ng information, bago kayo mag-reply. Yun, huwag tayong magpaloko, mag-ingat palagi. Na-share ko lang sa inyo to netizens kasi nga, ang daming gumagamit. Even sa TikTok meron din. Wala naman akong TikTok. So, mag-ingat kayo to netizens ha. Magtanong kayo din sa akin kung ako ba talaga yun. Pag walang reply from me, deadmahin nyo na yun. Wag na wag nyo nang papansinin. Scammer sila, manluloko sila. Bad yun. Okay. Anyway, for almost 2 weeks,
nag-focus lang talaga ako sa health ko, sa sarili ko, and of course, sa kids and sa family namin. And na-enjoy ko talaga yung almost 2 weeks na wala akong iniisip na content, wala akong iniisip na upload. Na-refresh naman yung mind ko. So today, I decided na i-share sa inyo yung result kasi nakuha ko na, tinawagan na ako ng ospital, and alam nyo ba, sobra talagang kinabahan ako. Alam niyo yun, kumakabog-kabog yung dibdib ko. Paano ba kumakabog yung dibdib? Tigas talaga ng katawan. Hindi na. Alam mo yun, paano ba yun? Paano ba yun? Ang tigas talaga ng katawan ko. Paano yung kabog? Ay, okay. Ayan na. Okay na. Nag-beat na ganyan. Pag ganun yun. Wait, paano ba? Yung kabog ng dibdib, paano yun? Chug, ganun. From my facial expressions, kanina pa, from the start ng video, malalaman nyo na ang result ng test, no? Siyempre, praise God talaga. Thank you, Lord. At hindi cancerous ang aking cyst. Sinabi sa akin sa ospital na hindi ako kailangan mag-worry. Yun. Ay, nakahinga talaga ako ng maluwang. And gustong-gusto ko talagang i-share sa inyo to, netizens. Kasi, syempre naman, 4 years ko na kayong kasama and we are family. So, I think na kailangan nyo ding malaman. Kasi love nyo ako and love ko kayo. Anong connect? But we love each other. So, we don't keep secrets. Char lang. But seriously, gustong-gusto kong i-share sa inyo yung balita na yon. Kasi nga, yun din yung medyo nagbigay sa akin ng anxiety nitong mga naharang araw. Syempre, niisip ko yung future ng mga anak ko and feeling ko, bata pa ako. Wala pa akong 40, mag-39 pa lang ako. So, gusto ko pa mabuhay ng matagal. Anyway, sa susunod na vlogs, i-share ko sa inyo yung follow-up check-up ko para ma-update ko din kayo to, netizens. Kasi ang problema ko talaga ngayon, thyroid. Meron din akong mass sa dibdib. May nakita din yung doctor na kailangan ko ding ipa-check siguro by August. Tapos yung sa ovary ko nga. Tatlo yan. Ito, and sa ovary. May napanood ako kasi na pag daw hindi normal ang hormones mo, posible na magkaroon ka ng cyst sa breast and sa ovary. Ganun daw yun. Nagko-connect daw yun. Correct me if I'm wrong. Napanood ko lang. So, sa ating mga babae, very important yung balance yung hormones natin. So, sa mga susunod na video, i-update ko kayo to, netizens, para na din aware kayo. Kasi, I'm sure yung iba dyan, hindi nyo nararamdaman sa katawan nyo, pero meron na kayong problema sa health nyo. So, maging health conscious tayo to, netizens, and regular din tayong magpa-check up. So, yun lang to, netizens. Maiksi lang tong video na to. Abangan nyo ang A Day in My Life ko. Dahil maraming nakamiss sa A Day in My Life, magkita-kita tayo sa susunod na video. Kaya, dyan lang kayo to, netizens. Please, keep supporting Pinay Mom in South Korea. Nagpahinga lang talaga ako, ha? Back to netizens na ulit ako. Stay safe, everyone. Bye! Ay, nakalimutan ko na yung outro ko. Wait. So if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye!